Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kontrobersyal na usapin. Magre-resign ba ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse kung ma-appoint siya bilang crypto advisor ni Donald Trump? Ano po ang posibleng epekto nito kay Ripple, XRP at sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga may interest kay XRP? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. Yan, umpisaan po natin sa kung ano po ang ugnayan ni Ginoong Brad Garlinghouse at yan kay Pangulong Donald Trump. Yan, sa ulat po ng New York Post, nabanggit na nagkaroon po ng meeting si Ripple CEO Brad Garlinghouse at si Pangulong Donald Trump sa Mar-a-Lago nitong nakaraang buwan. Dahil dito ay lumutang po ang mga espekulasyon na posibleng ma-appoint si Ginoong Garlinghouse bilang isa sa mga crypto advisors ni Pangulong Trump. Alam naman natin na ang Crypto Advisory Board ay mahalaga dahil ito ang magiging boses ng industriya ng digital assets sa paggawa ng mga patakaran at regulasyon ng gobyerno ng US para sa mga susunod na taon. Bukod po kay Ginoong Garlinghouse, kabilang din sa mga sinasabing kandidato ay sina Ginoong Marco Santori ng Kraken, Brian Armstrong ng Coinbase at saka Ginoong Jeremy Allaire ng Circle. Ngayon ay kailangang mag-resign ba ni Ginoong Brad Garlinghouse bilang Ripple CEO or CEO ng Ripple? Isa po sa mga pangunahing tanong ng crypto community ay kung kailangan ba niyang magbitiw bilang CEO ng Ripple kung tanggapin niya ang posisyon bilang crypto advisor. Ayon po kay Ginoong Jeremy Hogan, isa po siyang kilalang XRP lawyer, hindi naman daw ito kaagad na nangangahulugan ng isang pagbibitiw. Sinabi po ni Ginoong Hogan na nakadepende ito sa employment agreement ni Ginoong Garlinghouse. Dagdag pa niya, malamang na gagawa ng paraan ang Ripple Board para pahintulutan si Ginoong Garlinghouse na pagsabayin ang dalawang tungkulin. Ibig sabihin ay posibleng manatili siya bilang CEO ng Ripple kahit na maging bahagi siya ng Crypto Advisory Council. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto ng appointment na ito? Kung ma-appoint si Ginoong Garlinghouse bilang crypto advisor, malaking oportunidad ito para kay Ripple. Una, mas magiging malakas ang impluensya ng Ripple sa mga usapan ukol sa crypto regulations sa US. Pangalawa, maaaring mapalakas nito ang reputasyon ng kumpanya sa industriya ng blockchain. Sa kasalukuyan ay may ongoing lawsuit laban sa Ripple kaugnay ng XRP token. Kung makakuha si Ginoong Garlinghouse ng posisyon sa Advisory Council, posibleng mas mapabilis ang pagkakaroon ng mas malinaw na regulasyon kay XRP at maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Dagdag pa rito ay may usap-usapan na maaring isama si XRP sa US National Reserve Asset List na tiyak na makakaapekto sa presyo nito. At ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Ayan, kung magiging bahagi si Ginoong Garlinghouse ng Crypto Advisory Board at magiging mas friendly ang US cryptocurrency, maaaring magkaroon ito ng domino effect sa buong mundo, kabilang na po ang Pilipinas. Mas magiging bukas po ang posibilidad na ang mga local exchanges ay magdagdag ng mas maraming crypto products at saka services. Sa tingin ng ilang eksperto, kung matuloy ang appointment ni Ginoong Garlinghouse, posibleng tumaas ang presyo ni XRP. May mga nagsasabi pa nga na posibleng umabot daw ito ng higit sa $5 kung magiging positibo ang developments sa regulatory front. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking personal na opinyon, magandang oportunidad ito para kay Ripple at sa industriya ng crypto kung ma-appoint nga itong si Ginoong Garlinghouse.
Ang kanyang karanasan bilang CEO ng isa sa pinakamalaking blockchain companies ay tiyak na magiging valuable o mahalaga sa paggawa ng mga pulisiya para sa digital assets. Gayunpaman, dapat din po tayong maging maingat dahil hindi pa rin natin tiyak kung ano po ang magiging epekto ng involvement ng mga political figures tulad ni Pangulong Trump sa crypto space. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.